Sama-sama tayong magiging saksi! Pinakawalan na ang karamihan sa 19 na dayuhan na nadatna ng otoridad sa pagsalakay nila sa mga villa ng maumano'y Pogo Boss sa Pampanga. Hawak pa rin ng otoridad ang kasamahan nila na posible raw na isa sa mga hinahanap na boss ng Bamban Pogo. Saksi, si Darlene Guy. Sa bisa ng search warrant, 5 villa ang hinalughog sa Fontana Resort sa Clark, Pampanga. Sakop ng mga warrant ang mga inuupahang villa ng mga big boss ng Pogo sa Bamban, Tarlac at mga business partner ni Bamban Mayor Alice Go. Pero hindi inabutan si Wang Ziyang, isang Chinese fugitive na umano'y big boss ng mga niraid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Natagpuan naman sa isang villa ang ilang dokumentong nakapangalan kina Zhang Ruijin at Lin Baoying, mga incorporator ng Bamban Pogo na nakakulong ngayon sa Singapore dahil sa umano'y money laundering. Yung iba bukas pa yung mga aircon nila, iba bukas pa yung electric fans. Yung iba mainit pa yung mga tea. So siguro baka natunugan din nila yung pagpasok natin. Maliit na lang ang mundo nila. Posible kayang may nakapag-tip na naman ng operasyon? The suspicion is always there. Na there are some people who are not doing the Philippine government a favor. Yun na lang sasabihin ko. Hindi man nahuli si Wang Ziyang, 19 na foreign nationals ang inabutan ng mga otoridad. Sabi ng PNP, CIDG at PAOK, kasama rito ang posibleng isa sa mga hinahanap na boss ng Bamban Pogo. Nasa kustodiya na siya ng mga otoridad. Maaaring isa siya sa mga nakatakas ng mga middle-level bosses or managers. Kapag na-validate po namin, ikakasuhan po namin siya ng immigration violation sapagkat hindi po niya naipakita yung kanyang mga dokumento. Pero kung improper naman po ang kanyang, kung proper naman po siya, he will be released also before the 36 hours ay lumipas. Ang 18 pang foreign national pinauwi na matapos makitang may sapat silang mga dokumento at hindi sila kasama sa anumang watchlist. 2 Pilipino rin ang inabutan ng mga otoridad sa operasyon. Kabilang ang isang dating pulis na miyembro ng Police Security and Protection Group o PSPG. Kailangan niyang paliwanag yung mga pictures ng mga like yung mga tinotorture. And then pictures ng mga isang insidente ng pamamaril. Yung deklarasyon ng iba dito, nakikitang nagsisecurity daw siya kay Mayor Alice Go. But of course, iimbestigahan pa talaga natin. Ay, hindi po. Wala po. Hindi po totoo yun. Hindi po mangyayari yun. Hindi ko po gagawin yan. Wala po akong idea sa mga ganun. Kasi yung boss nga po namin dito, pag pumunta rito once a year, twice a year, ganun. Hindi namin alam mga pangalan kasi binabansagan lang namin pag may komang, si komang, gano'n. Gayunman, pinauwi na rin ang mga Pilipino dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Ayon sa PAOK, posibleng nagsilbing hideout ito ng mga tumakas mula sa mga Pogo na sinalakay noon. Patunay rito ang mga dokumentong may pangalan nila at ilang torture device gaya ng bat at iba pang gamit pamalo na nakita sa mga villa. Siguro ito po ay hideout nila, lagayan ng kanilang mga gamit, places of residence and relaxation, pero as an actual skunk farm, baka hindi ho. Humarap ang pamunuan ng Clark Development Corporation o CDC sa media ngayong hapon. Leased o nirerentahan lang daw ng Fontana Development Corporation ang lupa mula sa CDC. Kaya wala raw control ang CDC sa pagpapatakbo ng resort. Pero matagal na raw silang nakakakita ng mga paglabag. There were several violations na nangyayari, legal at saka contractual obligations ng Fontana para sa CDC. We wrote Fontana several letters last year and also this year, marami since February. Well, because of yung mga unang nangyari that there were raids na regarding pa rin yung during the time ng COVID, and also yung mga other contractual obligations niya katulad ng hindi pagbabayad ng mga lease, payment. Most of these violations are from the failure niya to get permits
in terms of din sa construction activities niya. Sa mahigit 200 villas sa Fontana, kalahati o nasa 100 villas daw ang walang occupancy permit. Mula Pebrero, mahigpit na nilang binabantayan ang Fontana. Nakatimbre na rin daw sa kanilang security na kailangan ipagbigay alam sa administration at sa mga law enforcement agency ang anumang kahinahinalang aktibidad sa Fontana. Lately, meron silang na-observe na binato sa PAOK, and then ito rin ang ginawang basis ng PAOK to get a search warrant. Pinadalhan na raw ng CDC ang Fontana ng formal na liham para hingin ang kanilang paliwanag sa nangyari. Ito raw ang magiging basihan ng sarili nilang investigasyon para malaman kung sususpindihin o ipasasara ang resort. Kahit kami naman, ayaw namin maging haven ng mga kriminal. That's why we are now, well, it's not only now, na gusto namin nakikipag-coordinate kami at nakikipagtulungan kami sa national agencies. Sinisikap pa naming makuha ang panig ng Fontana. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai ang inyong saksi. Hulikam ang pagtangay sa motorsiklong may dalang delivery parcel sa Bacolod City. Sa video, kaswan na lumapit ang isang lalaki sa motorsiklong nakaparada. Pinaandar niya ang motor at humarurot paalis. Pero may isa pang lalaki na humabol sa kanya. Ang nagpaandar sa motorsiklo, hindi pala ang totoong may-ari. Lumalabas sa investigasyon na iwan ng totoong may-ari ang susi na nakakabit sa kanyang motorsiklo. 25,000 pesos ang halaga ng mga parcel na karga ng motorsiklo na natangay ng suspect. May 5,000 pesos pang nakalagay sa U-box nito. Ang mas kakap, ilang buwan pa lang mula noong mabili ng biktima ang motorsiklo na matagal niyang pinag-ipunan. May persons of interest na ang pulisya. Free College Entrance Examinations Act na isabatas na. Sa ilalim ng RA 12006, exempted ang mga qualified na graduate at graduating student sa pagbabayad ng entrance exam fee sa mga pribadong kolehiyo at universidad. Pero may mga kondisyon. Dapat natural-born Filipino citizen ang estudyante. Bahagi dapat ang top 10% ng graduating class. Ang pamilya naman niya mababa dapat sa poverty threshold ang kabuang kita. Kailangan maglabas sa Commission on Higher Education ng implementing rules and regulations sa loob ng 60 araw matapos ang effectivity ng batas. 3 lalaki nagpakilalang konektado umano sa ilang matataas sa PNP official para makakubra ng payola, arestado. Ay kay PNP CIDG Director Leo Francisco, ginagamit umano ng mga suspect at pangalan nila ni PNP Chief Romel Francisco Marbil para makakolekta ng pera sa mga illegal na pasugalan. Ang nakolekta umano'y protection money, umabot na raw sa 2.5 million pesos. Nahulihan din ang mga baril at granada mga suspect na sinusubukan pa namin makuha ang pahayag. Iniimbestigahan na rin kung totoo may koneksyon ang mga suspect sa loob ng PNP. Dating Congressman Arnie Tevez may 30 araw lang para iapila ang kanyang extradition ayon sa Justice Department. Sabi ng DOJ na naniniwala sila na hindi na mababaliktad na desisyon ng korte na pabalikin sa Pilipinas si Tevez para harapin ang mga kaso kaugnay ng pagkamatay ni dating Negros Oriental Governor Roel Digamo. Sabi naman ng abogado ni Tevez hindi mangyayari extradition dahil may nakabidbid pa silang resolusyon para sa hiling niyang political asylum doon. Pero sagot ng DOJ, 2 beses nang ibinasura ang hiling na asylum ni Tevez at maaari rin siyang arestuhin muli sa Timor-Leste bilang isang undocumented alien. Para sa GMA Integrated News, Ivan Merina ang inyong saksi. Nagpasiklaban ang 70 aso sa fashion show sa Naga City. At dating minahan sa Zambales, pasyalan na ngayon. Saksi si CJ Turida ng GMA Regional TV. Sino ang mag-aagalang ang dating minahan? Isa na ngayong tourist attraction. Yan ang Cotto Mines sa bayan ng Masinloc sa Zambales. Sulit ang mahabang biyahe sa mabatong kalsada dahil malinaw na tubig at magandang view naman ang bubungad sa inyo. Perfect na pasyalan ito para sa mga nature lover at mahilig mag-camping. I'm so happy to be here and I enjoyed swimming here at Cotto Mines. Pero, paalala ng Masinloc Tourism Office sa mga turista,
Leave no trace. Pack out all trash and dispose of waste properly. Respect nature. Huwag istorbohin ang tahimik na kapaligiran. Mula sa Zambales, pasyal tayo sa Batangas na kung saan, bukod sa mga atraksyon nila, kilala rin sila sa ipinagmamalaki nilang Lomi. Para sa 77th anniversary ng Lipa, nagkaroon sila ng Lomi eating contest kung saan 6 na contestants ang naglaban-laban. Tanging kutsara at malaking bowl lang ng Lomi ang nasa harap nila. Nang simulan ang kompetisyon, isa-isa na silang nagpunahan sa pag-ubos ng Lomi. Pero isa lang ang itinanghal ng Lomi King. Punta naman tayo sa Naga City, kung saan fur babies naman ang nagposiklaban. Ang post-Independence Day celebration nila, idinaan sa catwalk ng 70 fur babies na may suot na iba't ibang costumes, gaya ni Karen at ng kanyang 3 pets. Gusto po naming ma-showcase ang mga pets me, especially itong Aspin, since theme nila is about Filipinos, kalayaan. Game siyang rumampa, kasama ang alagang Aspin na nag-modern Filipiniana with matching fur leash. Ang pamangkin ni Karen, game ring na rumampa, kasama ang alagang Shih Tzu Maltese. May matching Igorot outfit pa ang dalawa. Pero bukod sa fashion show, may pa-free buffet din sa mga fur baby. Ang aktibidad na to ay binuo ng isang grupo ng dog lovers na layong ipakita na mahalaga rin ang mga Aspin o asong Pinoy. Kaya kami nag-gibo kayo ng activity na ni, number 1, is para magdakula ang community ng mga dog lovers dito sa Nagas. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Trap, Neuter, Vaccine, and Release. Yan ang proyekto ng grupo ng mga volunteer cat lover para pangalagaan ang mga stray cats sa Taguig. May panawagan din sila sa mga kapwa nila fur parent. Saksi, si Jamie Santos. Napit ka ng maada. Kuhanin ang loob. Pakainin. Aamuin. At kapag nahulog na, huli ka! Pero teka, hindi naman daw lahat ng pang-aakit may intensyong makapanakit. Ang iba, malinis naman ang hangarin. Tulad ng hangarin ng grupong nasa likod ng Trap, Neuter, Vaccine, Release o TNVR project para sa mga pusa na nasa Bonifacio Global City sa Taguig City. Yung mga cats naman na nandito sa area is we should coexist with them, di ba? We just have to take care of them, ayun. And to make sure din na hindi magkaroon ng vacuum effect. So for example, kasi pag tinanggal yung mga cats na original dito, pwede silang mapalitan ng hindi vaccinated na cats or unhealthy na cats or possible may rabies. Magastos daw ang kanilang ginagawa, kaya nagtutulong-tulong ang mga miyembro ng Cats for BGC para sa kanilang programa at para ipaalala sa publiko ang responsible furrenthood. What we want to make sure is wag nyo pong dagdagan yung mga stray cats dito. Please, kasi yun nga, we have limited funds and it's against the law. It's against the Animal Welfare Act to dump strays. You can get up to 2 years into prison and 100,000 pesos na fine. Sa mga nais tumulong sa grupo, maaring bisitahin ang kanilang social media page. We have our own website, catsofbgc.com. You can find cats din na parang you want to foster or you want to adopt. We just have a screening process, but you can check out our website for everything else that you would need. Adoption, feeding, and even donation. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Nais ng kampo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na masuri ang mga dokumento ng NBI na nagsasabing tugma ang fingerprints niya at ni Guo Huaping. Pinayuhan din siya muling kumandidato kahit pa kinikwestiyon kung karapat-dapat nga ba siyang tumakbo noong eleksyon. Ating saksihan. Nakuha ng NBI mula sa kanilang master files ang alien fingerprint card na ito. Taglay ang fingerprints ng Chinese national na Guo Huaping. March 2006 ang petsa ng dokumento. Nakasaad na August 31, 1990 isinilang si Guo sa Fujian, China. Ang ama, si Guo Jianzong. Ang ina,
si Lin Wenyi. Inihambing ito sa fingerprints ni suspended Banbantarlac Mayor Alice Guo sa biometric printout naman ng NBI. At lumabas sa kanilang pagsusuri, si Guo Huaping at Mayor Alice Guo ay iisa. Comparing the two fingerprint cards, na find out namin na the same is an impression of one and the same person. Pero nais daw masuri ng kampo ni Guo ang mga sinasabing fingerprints, oras na magamit ang mga dokumento bilang ebidensya laban sa Mayora. I'm sure gagamitin nila yan sa pag-file nila ng mga cases. So that will be the best opportunity for us to examine the validity, genuineness, due execution, at saka source ng mga documents na yan. Ano ang source niya? May chain of custody guide yun eh. Paano yan? Saan galing yan? Pinarnish na namin ang Senate ng aming findings. Pero hindi kay Alice, wala naman siyang request sa amin. Sabi naman ni Solicitor General Minardo Guevara, pinag-aaralan nila kung tatayo mag-isa ang quo warranto petition o kailangan ng iba pang legal na hakbang. Sa petisyong quo warranto, kine-question ang karapatan ng isang tao sa pinangahawakang pwesto sa pamahalaan. Ano man daw ang isasampa ng Office of the Solicitor General, iba pa sa administrative o criminal action na maaring ihain sa Ombudsman, Department of Justice at iba pa. Nauna nang pinatawan si Guo ng preventive suspension ng Ombudsman na nag-iimbestiga rin kaugnay sa reklamong graft sa kanya na isinampa ng Department of Interior and Local Government. Hiwalay pa ang reklamo sa kanya sa Justice Department para sa human trafficking kaugnay sa ni-raid na Pogo Hub sa Banban. Inirekomenda rin ng Philippine Statistics Authority sa Solicitor General na ipakansila ang Certificate of Live Birth ni Guo. Kung irregular yung birth certificate, walang isang essential na dokumento para nakapag-file siya ng Certificate of Candidacy in the first place. So, kumbaga, the rug will be pulled out from under the campaign she conducted, the electoral victory she posted, at yung pag-upo niya ngayon bilang mayor. Ayon kay Senator Rizzo Ontiveros, kung aaprubahan ang petisyong quo warranto, lalabas na sa umpisa pa lang, walang visa ang pagka-mayor ni Guo. Pero ang abogado ni Guo, may ibang payo sa Mayora. Ako, ina-advise ko siya tumakbo para naman yung mismong bayan ng Bamban ang pumatol sa kanya. Hindi yung mga technicalities na binabato sa kanya. Sabi ng COMELEC, kung walang final judgment laban dito sa hukuman, walang hadlang sa filing ni Guo ng COC. Pero pwede rin itong makwestiyon sa COMELEC at maaari rin daw nilang kasuhan si Guo sa korte kung may ebidensyang nagsinungaling siya sa kanyang Certificate of Candidacy nung tumakbo siyang mayor. Violation ng Omnibus Election Code, lalo na yung misrepresentation. Yung misrepresentation, ito yung hindi pala siya Pilipino. Kaya dahil sa mali yung kanyang pagkakadeclare, basta po meron ng findings ng OSG, huwag po mag-alala ang lahat, gagawin po ng Commission Election. Duty naman po namin yan. Si Senator Sherwin Gatchalian naman, naniniwalang matibay na ebidensya ang findings ng NBI. At dahil maraming kaso ang kinaharap sa Pilipinas si Guo, hindi na raw pwedeng ma-deport sa China ang Mayora. Sa susunod na pagdinig ng Senado, makakaharap pa rin kaya si Guo? Kapag hindi in-honor ni Mayor Alice Guo, pati yung subpoena, and I warned her of this already, I will cite her in contempt. Eh sabi naman niya, basta kaya ng kanyang health, pupunta naman siya. Kaya hindi lang siya naka-attend nun kasi may sakit siya nun eh. Masyado siyang stress sa dami ng mga problemang binabato sa kanya ng ating gobyerno. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Sa isang iglap, gumuho ang lupa sa isang soccer field sa Illinois sa Amerika. 100 talampakan ang lawak ng sinkhole kung saan nahulog ang isang poste. 30 talampakan ang lalim ng butas. Ayon sa mga opisyal, nakatindig umano ang field sa isang underground na minahan na posibleng nauwi sa pagguho nito. Wala namang nasaktan sa insidente. Patuloy na inaalam kung sinadya ba ang sunog sa sasakyan ng nawawalang beauty pageant contestant at ng kanyang nobyong Israeli. Isa sa iniimbestigahan ay kung saang bahagi ng sasakyan nagsimula ang sunog. Saksi si Oscar Oida. Masusing pinag-aaralan ngayon ng Kapas Tarlac Bureau of Fire Protection ang lumutang na video na ito kung saan makikitang nilalamon ng apoy ang SUV na sinakyan ng nawawalang magkasintahan na beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at Israeli national na si Yitzhak Cohen. Nakuha raw ito ng BFP sa isang concerned citizen na napadaan sa lugar habang nasusunog ang sasakyan.
Ayon sa BFP, malaki umano ang may tutulong ito para matukoy kung saang bahagi ng sasakyan nagsimula ang sunog. Ongoing at fully developed na yung sunog at mapapansin namin na yung location ng fully developed na sunog ay nasa bandang driver side, passenger, at yung parang harapan which is yung engine bay na halos na-engulf na ng sunog yung mismong sasakyan. Tila consistent umano sa mga nakuha nilang ebidensya sa nasunog na sasakyan. Halos lahat itong mga debris na naisubmit namin sa National Headquarters, maraming papel sa bandang harapan. As per dito sa mga investigador natin na nakakuha, parang may mga TCT at mga notarized documents sa mga lupa. Nawala ang magkasintahan matapos umunang puntahan ang lupang kanilang bibilin sa Kapas Tarlac. Samantala, negatibo naman sa flammable substance ang mga debris na kinolekta sa nasunog na sasakyan. Pero ayon sa Kapas BFP, hindi raw ito nangangahulugan na hindi sinadya ang pagsunog. Pwede pong lagyan ng ng mga combustible material like yung mga papel at ayon nga po dun sa mga investigador nating bombero ng Kapas, may marami silang nakitang mga abo doon na parang mga papel. Sa case conference ng PNP Tarlac Provincial Office, bumuo ng isang special committee on missing persons para mapabilis ang paglutas sa kaso. So it composed of different PNP units and other agencies para mas mapabilis natin yung pag-conduct ng investigation. At least magkaroon tayo ng mga lateral coordinations sa mga involved unit, PNP unit. Isa rin sa tinitingnan, baka lumabas ng bansa ang magkasintahan. Actually, pina-check din natin sa Bureau of Immigration kung may flight sila. Ganon din sa seaport. Baka lumabas sila ng ibang bansa. Yun din, mga possible din yun. Nakiusap naman ng PNP na maging responsable sa pag-post ng mga impormasyon patungkol sa kaso at huwag basta magpapaniwala at magpapakalat ng mga fake news. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Kakaibang Lisa ng Blackpink ang nasilayan sa kanyang US music video na Rockstar. At si star for all seasons, Vilma Santos, inendorso para maging national artist. Narito ang showbiz saksi ni Larson Chang. We wholeheartedly endorse the nomination of Rosa Vilma Santos Recto to the Order of National Artist for Film and Broadcast. Pinangunahan ng grupong aktor na pinamumunuan ni Dingdong Dantes ang pag-endorso kay Vilma Santos para hiranging National Artist for Film and Broadcast Arts. Naniniwala si Dingdong na ito na ang tamang panahon para igawad sa batikang aktres ang natatanging karangalan bilang national artist. Sa ngayon, hindi pa nakakapanayam ni Dingdong si Vilma tungkol sa nominasyon. Wala pa ring pahayag ang aktres dito. Imbitado tayo lahat sa massive party ng SB19 at Apple the App. Get ready for the night. I'm ready. Yan lang naman ang hatid ng power collab ng dalawang stars na Ready. Kwento ng P-Pop Kings, masaya at very chill makatrabaho ang Fil-Am rapper. Wala raw dull moment sa shooting ng kanilang music video. Masaya rin si Apple sa naging outcome ng video para ipamalas lalo ang ganda ng Pilipinas. Get ready for the night. All eyes on Cat's Eye dahil nirelease na ang kanilang first single na debut. Siyempre, present dyan ang ating Pinoy Pride na si Sofia La Forteza na showcase ng bagong girl group ang kanilang strong vocals at groovy dance moves sa kanta. Sa isang part ng video, spotted pa nga ang lyrics ng song in Tagalog. Napawawang lahat sa release ng latest solo single na Rockstar ni Blackpink Lisa.
Ito ang first ever song release ni Lisa sa ilalim ng kanyang agency. I'm a rockstar, I'm a rockstar. Is that hype, hype? Para sa GMA Integrated News, War Santiago ang inyong saksi. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, hanggang sa Lunes, sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.